Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano at shoutout kay Ashraf Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang lumabas ang isang grupo ng mga tao sa bulwagan, nakita na ang halos liwanag na nagniningas sa malayong kalangitan, kung minsan ay sinasabayan ng mga pagsabog ng iba pang apoy. Ang tunog ng dagandong ay nagpatuloy, at ang lupa ay paminsan-minsan ay sumambulat sa mga pagsabog ng panginginig. Nanguna ang napakagandang dilag at naghatid sa mga executive na ito sa lugar ng insidente. Sa pangunahing bulwagan sa gitna ng lungsod, ang Aaron ay parang Diyos ng pagpatay. Nagsisimula siya sa ilang mga kaaway na bumagsak. Hindi lang iyon, ang taong ito ay puno rin ng lahat ng uri ng paghinga. Bagaman mayroong isang malaking grupo ng mga mapag-imbot na kaaway sa paligid niya, walang makakalapit sa kanya pagkatapos makipaglaban sa napakaraming minuto. Kapag ang taong ito ay pumatay ng mga tao, siya ay tulad ng isang Diyos ng kamatayan, ngunit kapag siya ay hindi pumatay ng mga tao, siya ay tulad ng isang hari ng kawalang kilos. Maraming mga tao ang ayaw masira ang kanilang depensa, ngunit umaasa pa silang maging malapit. Sa makatuwid, sa loob lamang ng ilang minuto, ang Aaron ay hindi nasaktan, ngunit ang mga nakapaligid na tropa na kumugkob sa kanya ay hindi mabilang napatay at nasugatan. Sa kabilang dulo, si Tao Tai of Evil ay nakikipagtulungan din kay Linlong. Bagamat ang dalawang halimaw ay tila ang unang pinagsamang operasyon, talagang nagtatanggol sila laban sa mga matandang kaibigan ni Buddha na hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Tahimik silang nakikipagtulungan sa isa't isa at mahusay na naglalaro. Sila ay umaatake sa lupa at kumakain ng napakaraming nakabuka ang kanilang mga bibig. Ang isa ay ang pantulong na pag-atake ng langit at hangin, na bumabagsak mula sa langit at lumilipad pagkatapos ng pag-atake. Sa ilalim ng dalawang panig na pag-atake, ang mga sundalong kumugkob sa kanya ay halos salakayin mula sa magkabilang panig. Bilang karagdagan, ang masasamang matako na kalakal ay orihinal na napakabangis. Ni hindi man lang naisuka ang mga buto nila kapag kumakain ng tao. Maraming sundalo ang sunod-sunod na umatras at natakot. Bagamat mayroon pa ring hindi mabilang na sumusuportang mga sundalo sa ikatlong linya ng likuran, ang pangkalahatang sitwasyon sa digmaan ay hindi nagpapakita ng napakaraming kalamangan, o unilateral na pagpatay. Sa sandaling ito, ang dalawang panig ay higit na magkatulad. Kung kailangan nating makahanap ng ilang tagumpay o pagkatalo sa malapit na laban, nakakamangha na ang Aaron ay mas katulad ng isang ambas kaysa sa isang ambas. Sa halip, ito ay mas katulad ng isang pananambang ng 10,000 tropa. Ito ay medyo katawa-tawa, ngunit ang katotohanan ay mas katulad ng Aaron ay unilaterally na pagpatay. Nagkatinginan ang ilang masters at halatang ayaw na magbago ng husto ang sitwasyon. Kaya naman, gumawa sila ng tanda sa kanilang mga mata at nagpasyang sama-samang umatake, ngunit hindi nila inaasahan na otres hanggang sa sandaling lumipad sila. Nabigo silang umatake. Sa kabaligtaran, sila ay direktang tinanggihan ng isang malaking madilim na puwersa nang umabot sila ng wala pang 2 metro sa likod ng Aaron. Pupunta ako. Ano ito? Siya. Ngayon lang ba siya nakagawa? Imposible. Halatang nakatutok siya sa harapan. Kahit nasa likod niya kami, hindi niya dapat napansin. Hindi man lang siya lumingon. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit wala siyang ginawa, kundi tayo. Sino ang maaaring ituring na isang dalubhasa sa lungsod, at sino ang hindi nagbabayad ng kapangyarihan sa digmaan at nanalo ng war merit sa lugar na ito? Kahit na ang kanilang psikolohikal na kalidad ay hindi malakas, hindi bababasa sila ay hindi gaanong mas masahol pagkatapos ng binyag ng digmaan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sila ay nabigla at kahit bahagyang natatakot.
Ang iba ay hindi man lang bumalik, at maging sila ay hindi gaanong nagtatanggol, ngunit sila ay dumating sa wakas na ito. Sa madaling salita, kung ang iba ay dapat subukan ang kanilang makakaya upang harapin sila, kung gayon. Paano pa? Paano pa? Ang magkabilang panig ay tila nasa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude. Kung ikukumpara sa kanila, ang ilang mga eksperto ay higit na walang malasakit. Gayunpaman, kahit na ang mukha ay walang malasakit, ang psikolohiya ay hindi ganoon. Bilang 4 na master na naglaro laban sa Aaron, ito ang kaso sa ngayon. Itong lalaking ito, hindi ba? Ito ba ay isang ilusyon? Bakit sa tingin ko ang taong ito ay tila napabuti ang kanyang paglilinang ng mabilis kumpara sa huling pakikipaglaban niya sa atin? Halos malapit na siya sa pinakamataas na posisyon sa estado ng hindi tunay na Diyos. Hindi dapat magkaroon ng malaking pagpapabuti sa paglilinang. Hindi ba ito ay salungat sa sentido komon at logika? Nagkatinginan ng 4 na master na may malalaking tandang pananong. Hindi talaga nila maintindihan, ito. Ano bang nangyayari? Ilusyon lang ba yon? Ngunit sa sumunod na segundo, may mabilis na nagsabi sa kanila na may nakakagulat na eksena na hindi sila ilusyon. Storytelling channel sa YouTube. Hindi ko alam kung narinig ng Aaron ang kanilang mga tanong, o nagkataon lang, o kung sawa na ang Aaron sa ganitong uri ng maliit na eksena. Sa backhand, ang nag-aapoy na katahimikan ay biglang sumunog sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos nito, lumipad si Han Sanyi sa kalangitan, at ang Yang Chi ng kanyang kaliwang kamay ay natipon at kumalat sa paligid. Lumiko at itutok ang iyong kanang kamay kay Yang Chi, at biglang pumutok. Boom! Ang lahat ng Yang Chi ay biglang naging mataas na temperatura, o ganap na nag-apoy. Sa sobrang lakas ng nagbabagang katahimikan, diretso itong nahulog mula sa langit. Ang lalaki sa ibaba ay tumangala at natagpuan na ito ay tulad ng araw na bumabagsak sa langit na may apoy. Pupunta ako. Labis na nabigla ang malaking paa na kagalang-galang nang siya ay pag-alitan. Anong kalokohan ito? Ang itim na bundok na demonyong babae ay lubos ding natulala. Sa buong kalangitan, ang dagat ng apoy ay nahulog mula sa langit. Hindi na niya kailangang mag-isip gamit ang kanyang ulo, ngunit alam na niya kung anong uri ng mapangwasak na kapangyarihan ang dala nitong malaking lugar ng terror law. Hindi mo man masasabing pervert ito, pero hindi masusupal. Lalaki o multo talaga ang nanay niya. Siya ay isang Diyos, isang Diablo. Siya, mas maganda talaga ang grade niya kaysa last time. Ano ang konsepto ng isang grado? Kung ang huling beses na lumaban ang 4 laban sa Aaron ay isang maliit na pagkatalo, ngayon kung tama sila, marahil ay naghihintay sila na pahirapan at patayin. Ito ay isang grado. Anong ginagawa mo dito? Takbo. Galit na umungol ang Bigfoot Master. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, hindi mahalaga kung ang iba pang 3 master ay sumasalamin o hindi, nagsimula silang tumakbo sa ilalim ng maskara ng enerhiya. Nang magmuni-muni si Haitian Demon Girl at ang iba pa, naubusan na ng 10 metro ang layo ng Bigfoot. Nagkatinginan silang 3. Sa susunod na segundo, bumuo sila ng isang direktang grupo na may buong taset na pag-unawa at tumakas. Nagtakbuhan ang 4 na amo, at halatang mas natakot ang mga sundalo sa lupa. Ngunit sa kanilang kakayahan, kitang-kita na ang pagsisikap na mapag-isa ay halos parang panaginip. At tumatakbo sa kanilang mga paa at paanang mag-isa, sa ilang sandali, dahil may mga taong magulo sa paligid, hindi lamang sila mabilis na makaalis, ngunit dahil din sa gulat at magulong porma sayon. Sa isang pagkakataon, tinutulak ng mga tao ang mga tao at tinatapakan ang mga tao. Ano yun? Sa oras na ito, ang ibang tao na lumabas sa bulwagan at handang umupo at manood ng magandang dula ay nasa kalagitnaan ng pagmamadali. Naakit din sila sa napakalaking liwanag ng langit at sunod-sunod na tumangala. Ito ay talagang ang araw na bumabagsak na buhay, at ang bukang liwayway ng buong lungsod ay halos ganap na naiilawan. Para sa isang oras, ang Buddha Prevention ay halos tanghali. Isang grupo ng mga tao ang nakatitig sa mabilis na pagbagsak ng langit at sa dagat ng apoy, lahat ay walang imak. Yan ba ang mga tao natin? Oh, bulong ni Futian. Inisip niya muna ang Aaron, ngunit mas marami siyang dahilan para hulaan. Oh, ano ang mas gusto niyang paniwalaan? Ito ay isang super magic power na nabuo ng sarili mong team. Namatay siya at ayaw niyang aminin, huwag na lang umasa na ito ay mula sa Aaron. Masyado bang maraming eksperto,
at Aaron siya. Hindi napigilan ni Ye Shijun ang paglunok ng kanyang laway at itinapon ang problema kay Zhu Yanshua. Inaasahan niyang marinig ang isang bagay na gusto niya mula sa iba upang hindi siya mahulog sa pagdududa sa sarili. Matagal na nag-isip si Zhu Yanshua nang hindi nagsasalita. Siyempre, kilala niya ang kanyang mga tao, at nagpadala nga siya ng maraming eksperto para harapin ang Aaron. Ngunit dahil masyado siyang alam tungkol sa kanyang deployment at kanilang lakas kaya alam niya at nauunawaan niya ang katotohanan ng mas malinaw kaysa sa iba, hindi niya sinagot ang tanong ni Ye Shijun, napabuntong hininga na lang siya, pero libu-libong salita at libu-libong salita na ang naikumpara niya, ito ay, ginawa ito ng Aaron. Natisod ang katawan ni Ye Shijun, nagkaroon siya ng mata ng Diyos at biglang nawalan ng kulay, sa sumunod na segundo, mapait siyang ngumiti, kung gayon, binabasa ba natin ang mga biro niya o binabasa niya ang mga biro natin, ito ay isang problema na direktang tumatama sa kaluluwa ng bawat isa, at ito rin ay isang problema na nakakabigla sa kanilang lahat. Sa sumunod na segundo, ngumiti ang napakagandang dilag, itatanong ng tanong na ito sa Aaron, then she looked cold and nagmamadaling pumunta doon. Storytelling channel sa YouTube. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao at mabilis na sumunod sa susunod na segundo. Ngunit sa gitna ng grupong ito, may 2 taong hindi sumama sa kanila. Sa kabaligtaran, sa sandaling ito, nakatayo pa rin ako doon na walang laman, nakatingin sa langit, na may mapurol na mukha. Nagkataon na pareho silang babae. Ang isa ay si Fu Mei, ang isa ay si Zhu Yaner. Ang kagalakan at kalungkutan ng tao ay hindi kailanman magkakaugnay, ngunit sa sandaling ito, mayroong isang hindi pangkaraniwang counterexample. Ang kanilang kagalakan at kalungkutan ay magkakaugnay. Pareho silang nakakagulat at komplikado, at mayroong iba't ibang mga emosyon tulad ng panghihinayang, pag-ibig ngunit hindi, inggit at iba pa. Kung may pagkakaiba man ang dalawa, natatakot ako na ang salitang panghihinayang ay magiging mas malalim at hindi malilimutan para kay Fu Mei. Kalikasan, at inggit. Naiinggit ako kay So Yingxiao at kung bakit mayroon siyang walang katulad na lalaki na kayang magmahal ng lubos sa kanya. At hindi nila ginawa. Saan nila alam kung gaano kasakit ang itinago at tiniis ni Ivory para sa Aaron, kung gaano karaming luha ang binayaran ni Ivory para sa Aaron, at sa wakas ay pinanatiling bukas ang mga ulap at nakita ang pagsikat ng araw. Sa kanilang karakter at pag-unawa sa pag-ibig, kahit na unang nakilala sila ng Aaron, maaari ba silang manatili dito tulad ni Ivory? Minsan, binibigyang pansin ng lahat ang pinagmulan at pagkalipol, sirkulasyon at daan ng langit. Sa oras na ito, kapag komplikado ang kanilang mga damdamin, isang mas nakakasilaw na liwanag ang dumating. Ang buong mundo ay naglalagablab. Boom! Bumagsak ang apoy sa lupa at tumaas sa langit. Isang napakalaking at walang kapantay na alon ng hangin ang marahas ding kumalat mula sa gitna sa isang iglap. Sa ilalim ng napakalaking hangin at alon, ang mga bubong sa paligid ay nabasag at ang mga ladrilyo at tile ay nahulog ng husto. Sa ilalim ng napakalaking hangin at alon, ang mga tao sa paligid ay direktang natangay. Maging ang mga taong nasa malayo, tulad ni Zhu Yaner at Fu Mei, na hindi pa gumagalaw sa oras na ito, ay halatang mahirap tumayo ng matatag sa harap ng hangin at alon. Direkta silang hinaypan sa lupa at gamulong ilang beses bago sila tumigil. Ngunit ito ay malinaw na hindi pa tapos. Ang isang malaking bilang ng mga brick at tile ay hinaluan pa nga ng mga tile sa sahig sa lupa, na nahuhulog sa buong kalangitan sa oras na ito. Ang simpleng bagay ay hindi masama ang paglilinang ni Fu Mei. Naaninag niya ito sa gulat at nagmamadaling kumuha ng enerhiya sa kanyang kamay, na mabangis na tinanggal ang mga brick at tile na tatama sa kanila. Si Zhu Yaner ay ganap ding nakabawi sa ilalim ng gulat. Pinagpapawisan at natatakot ang buong tao. Gayunpaman, hindi siya pinayagang huminga, ngunit ang buong tao ay direkta at ganap na tulala muli dahil sa eksena sa kanyang harapan. Sa unahan, dahil madaling araw pa lang at madilim na, halos kita na nila ang eksena sa unahan. Mayroong hindi mabilang na buhay na mga tao na sumisigaw at tumatalon ng ligaw. Ang kanilang mga katawan ay nagliliyab sa apoy at ganap na nasunog. Sila ay solid at ganap na nagsisigawan. Matapos magpumiglas ng ilang beses, tuluyan na silang natamba at wala nang gumagalaw. 1, 2, 10, 100. Kahit 1,000. Puno ng hiyawan ang siksik na apoy ng mga tao. Malupit, masyadong malupit.
Ngunit ito ay digmaan. Hindi nila alam na may iba pang malupit na bagay na hindi nila nakita. Dahil ang mga nasa gitna ng dagat ng apoy, wala na silang panahon para mag-apoy, pero tuluyan na silang nag-vaporize sa mataas na temperatura. Huminto ang lahat, tahimik ang mundo. Ang mga buhay na tao ay maaaring tumakas o tumalikod upang labanan. Nang mapagtanto nilang, huminto na ang lahat, saglit silang natigilan, walang nang ahas na kumilos muna dahil sa takot sa kung ano ang mangyayari sa paggalaw, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nang masigurado ng lahat na walang nangyari, isa-isa silang tumingin sa likod ng mabuti. Hindi ko alam kung anong adjectives ang gagamitin para ilarawan ang nakikita nila, it's hell. Pero malinis ang buong central area, walang nalalabi sa eksena. Maaari pa nga itong ilarawan na walang batik, pero sabi mo malinis. Pero hindi, dahil kahit ilang segundo lang, libu-libong sundalo ang nakatayo sa mga lugar na iyon, nang muli nilang iangat ang kanilang mga mata, may isang lalaki na bahagyang nakatayo sa ere, nang makipag-eye contact sila sa kanya, lahat sila ay heartbroken. Ito ay hindi mata ng tao sa lahat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!